Good day mga ka-Airsoft, good day mga ka-Bigman. Big man, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Sa Big Man Hobby Shop, salid ang galawan. Airsoft gear mo, siguradong pang malakasan. Airsoft needs mo, dito mo lang hanap. Quality service, di ka iiwan sa alanganan. Guns, gears, upgrades na legit. From beginner hanggang pro, we're the ultimate kit. Walang sablay, walang palya. Big Man Hobby Shop, dito sigurado ka. Ayosin, aalagaan, bawat pyesa, bawat galawan. Dito sa Big Man, respeto ang sandata, serbisyo ang kalakasan. Big Man Hobby Shop, where legends are made. Airsoft dreams mo, dito di na fade. Good day mga ka-Airsoft, good day mga ka-Big Man. Dito sa Big Man, serbisyo, kalidad, walang iwanan. Bawat upgrade, bawat check, pulido, hindi bara-bara, trabaho laging ganado. Context namin, expert sa lahat. Airsoft mo, parang bago, astig ng paglipad. Big Man, Big Man, Big Man, best service in the land. Big Man, Big Man, tara na, sumama ka na sa Big Man gang. Big Man Hobby Shop, where legends are made. Airsoft dreams mo, dito di na fade. Good day mga ka-Airsoft, good day mga ka-Big Man. Dito sa Big Man, serbisyo, kalidad, walang iwanan. Big Man, best service in the land. Big Man, tara na, sumama ka na sa Big Man. Okay, hello po, good evening po sa inyo mga ka-Airsoft, no? So, as I promised kanina, naputol kasi yung live natin kasi meron pong dumating na nag-walk-in na wala pong schedule na hindi po nakabooking. So, pasensya na, but I have to cut the live kanina kasi para to give way muna dun sa nag-walk-in, no? Mahirap naman kasi kung pag-aantayin natin sila na matagal na oras na nandun sa labas, no? Kaya ngayon, i-resume natin, no? Yung unit ng ating ka-Airsoft kanina, Francis Concepcion o Kumalarang, Zamboanga del Sur. Okay, unit ng ating ka-Airsoft, Sir Francis Concepcion is the Poseidon, no? Poseidon unit na upgraded. Pina-upgrade na rin niya yung scope, so literal na gagamitin na lang to, no? Mamaya i-chrono natin to mga ka-Airsoft, no? Then unit ng ating ka-Airsoft, Glen Andal. Ito yung sinasabi ko kanina. Mamaya pag-usapan natin kung ano meron tong unit na to, okay? This is a DMR setup sana, kaya lang tulad yan sabi ko kanina, medyo kinapos ng pera yung bossing natin, kaya medyo nabitin, no? Kung mapapansin nyo yung scope na pinaslagay niya is, pag DMR kasi dapat long scope. Kaya lang, dahil nga kinapos siya sa pera, so ito na lang daw muna. This is a telescopic scope, kaya lang medyo hindi siya ganun katindi. Pero, pwede na rin. Kaya lang, syempre, iba pa rin ang dating ng telescopic scope, no? So, ito yung unit natin ka-Airsoft. Syempre, ito yung i-review and unbox natin ngayon para sa ating mga bossing! Okay, unahin natin to. Huwag na natin patagalin kasi inip na yung may mga may-ari nito, no? Unahin natin to. This is a... Yan, usog muna natin. Okay. This is a Poseidon unit. Unang-una sa lahat, kung nakikilala nyo, ang Poseidon, isa sa mga, masasabi natin na isa sa mga pinakamalulupit na unit sa larangan ng Airsoft. Hindi sila yung pinaka, pero isa sila sa mga pinakamalulupit. Hindi sila yung pinaka the best, pero isa sila sa malupit. When it comes to tibay, okay siya. When it comes to forma,
medyo super advanced siya, no? Hindi siya ganun ka how do you call this? Hindi siya ganun ka realistic in terms of forma kasi yung mga forma niya masyadong mga futuristic. Then sa technology niya masyadong advanced. Pero pagdating sa tibay, sa quality, ano naman siya, sumasabay siya sa mga high-end, no? So itong unit na to is the Poseidon. Okay, kung mapapansin nyo, this unit is powered by a M-Lock handguard. Napakaganda, napakasarap pag mga M-Lock kasi hindi sila ganong kataba. Kung makikita nyo, ayan, no, nasasakmal ko ng gusto, di ba? Hindi sila ganong kataba. Then, this unit is a hard polymer. Pero yung laman loob niya is full metal. Okay? This unit is, makikita mo, futuristic talaga siya. Hindi siya yung mga old model or classic or conventional na nakikita nyo M4, no? Itong unit na to is pinalakas natin. Normally, 400 FPS. Siguro swerte na, 420. Ngayon, napakataas ng FPS nito, no? Okay, definitely malayo doon sa 400. Okay? So, this is an AEG rifle. AEG rifle, always powered. Ano yun? Ano mga silent ba yun? Ay sa silent, vibrate lang, no? Okay, AEG rifle, syempre, powered by a battery. Good evening, Sir Bigman, share dan, sabi ni Sir Robert of Manggahan, Pasig. Okay, no? Sige, yun. Diretso muna. Hard polymer AEG. Merong hard polymer, hindi. Merong AEG na full metal. But this one is a hard polymer. Bili ba ulit sa unit na to? Napakasarap nitong unit na to kasi napakagaang niya. Napakadali niyang i-maneuver. Oh. Di ba? Madali siyang i-maneuver kasi napakagaang niya mga airsoft. Kumbaga, iba talaga yung bigat ng full metal eh. Pero ito, napakagaang, napaka-effective para sa taong gagamit. Sabi ko nga sa inyo, masyadong futuristic, masyadong advanced. Itong unit na to is kayang i-connect sa cellphone via Bluetooth. Meron kang app na gagamitin. Doon sa pag-connect mo sa cellphone, pwede mo siyang kontrolin. Pwede mong baguhin yung setting. Pwede mong baguhin yung mode niya doon sa cellphone. Diba? Then, masasave automatic yun, no? Pwede mong i-program kung paano gusto mong mag-fire siya, kung burst, diba? Kung dalawang bala lang, kung dalawang, yun, lahat pwede mong i-connect sa cellphone, okay? Then, isa pa, this unit is a unit na tracer ready. Kung familiar kayo rin sa mga umiilaw yung bala, nag-glow in the dark, capable po ito nun. Pwede pong gamitin dito yon, okay? Kaya, napaka-advanced nito, sabi ko nga sa inyo, bagay na bagay ito dun sa mga ka-airsoft natin na mateki. Di ba? Dun sa mga ka-airsoft natin na, how do you call this? Yung mga mahilig sa mga gadget, mag-program, di ba? Kinakaasaran to ng mga ka-airsoft natin na mga matatanda. Kasi, syempre, ayaw nila yung masyadong maraming binubuting-ting, kinakalikot, di ba? Lalo na pag mga matatanda, halimbawa, tatay, lolo natin, ang gusto lang yan, basta pumutok lang ng pumutok, di ba? Pero dahil nga ito, masyado siyang futuristic, maraming mode, normally, ang nagkakagusto rito is bata, okay? Hindi ko lang alam kung ilang edad, ay kung anong edad si Sir Francis Concepcion, pero ito ang natipuhan niya. Okay? Ngayon, ang normal FPS nito without the upgrade is ranging 400 to 420. Pero ngayon, malalaman natin kung ilan ang FPS nito. Susubukan natin mamaya. Okay? So ngayon, ito mga airsoft, this is the butt stock. Isa pa nga pala, tingnan niyo yung pag-access niya ng safe and single fire ambi, kabilaan. Meron dito, meron din dito. Diba? Ayan o. Napakadaling i-access. Napakasarap o. Okay?
So, nasa sa'yo na yan, no? Okay, this is an AEG, ito adjustable to. Diba? Pwede mong iset ng malayo sa'yo, pwede naman ng malapit sa'yo, ng nakasagad. Ayan. O, diba? Okay. Ngayon, bahala ka na lang. Ikaw na lang bahala mamili kung anong gusto mo, kung malapit ba o malayo. Diba? Ngayon, para mailagay natin yung battery, sabi ko nga sa inyo, di battery to, dito nilalagay sa buttstock. So, kailangan natin alisin to. Paano ba alisin? Pindutin mo, then, as easy as that. Tapos, may cover pa siya, alisin mo lang to. Yun. Okay. Tapos, ito na. Ayan na. Okay, penging battery. Okay. Ngayon, this is the battery. Pasok natin dito. All the way. Then, ipa-plug natin to. Ayun na. Okay na. Na-plug na. Pasok lang natin to. Okay? Ngayon, wag na natin mo. Kabit lang muna natin to. Ha? Hindi ko muna ikakabit to. Para lang wag malaglag yung battery. Actually, pwede nyo na wag ikabit eh. Kasi secure naman yung battery. No? Pero syempre, ikabit nyo na rin kasi baka biglang mawala nyo to. Ma-misplace nyo to. Problema pa kayo. No? Okay, ngayon. Ayan na. Single fire. Single fire. Ayan ha. Rapid fire. Baba natin. Sarap niya. Okay? So, itabi muna natin to. Kunin natin ngayon yung magazine niya. Itong magazine na to, normally ang nakikita nyo magazine, binubuhusan. Buhos type. Tapos kinakamot. Ito, this is a type of magazine na hindi na binubuhusan. Bagkos, ginagamitan siya ng reloader. Gagamitan mo ng reloader para ma-reloadan mo. Ganito. Ayan, Ayan. Then, tutusok mo lang, then ipapump mo. Ayan, okay? Ang total ng mailalagay mo na bala rito is 150 rounds. Ngayon, lagyan natin siya ng 0.20 kasi ipapakita ko sa inyo na ikokrono ko. Okay. Hindi na natin gano'ng pupunuin ha. Kasi test fire lang naman. No? Okay. Ngayon, this is the magazine. Injectable type. Wala na siyang kinakamot. Pasok natin sa unit. Ready to fire. Again, this is an AEG. Huwag na natin ikakasa-kasa rito ha. Kasi baka pagka kada kasa mo, masisira pa siya. So, hassle on your part na imbis na naglalaro ka, nagpapagawa ka. Diba? Huwag mo na ikakasa rito, walang maidudulot na maganda pag kinakasa mo yung unit. Especially if your unit is AEG. Huwag mong ikasa para mas tumagal yung buhay ng unit mo. Okay? Krono natin muna mga Airsoft na gusto ko maipakita kay Sir Francis Concepcion kung ilan yung krono ng unit niya. Okay. Okay mga Airsoft, Poseidon, upgraded version. Firing. $517. Okay? Ang pinag-uusapan natin dito, 400 to 420. 517. Firing. 512. Firing. 512.4. 509. Last. 512.6. Para sa isang unit na tungtong ng 500,
napakasakit na nun. Napakatindi nun. Hindi, hindi mo na pwedeng biruin yun. Okay? Ngayon, angat natin to. Okay, go. Mga Airsoft, this is the Poseidon. Upgraded to 514 FPS. Ngayon po, firing po tayo. Rapid fire. Pakasarap, napakaganda. Okay, di ba? Nakita nyo, kahit maliit siya, napalakas natin ng ganong kalakas. 507 FPS. 514 FPS. 506 FPS. Sigurado mag-enjoy yung bossing natin dito. Okay? Kaya, yung unit, kailangan, every time na matatapos maglaro, always rest the spring. Pag hindi ka marunong mag-rest, pag hindi ka nagre-rest, pag hindi mo nire-rest, ang tendency, yung upgrade na ginawa natin mababaliwala kasi manghihina yung spring. Okay? Always remove the magazine, then clear the chambers ng putok, then i-rest natin yung spring. Lalagay natin sa rapid fire. Press mo na 1 seconds, then single fire, then put it back to safe. Pag yung unit mo, lagi mo nire-rest, yung unit mo, laging kondisyon, laging malakas. Pero pag yung unit mo, hindi mo nire-rest, yung unit mong malakas, manghihina ng manghihina ng manghihina. Okay? Ito. Unit ng ating Airsoft, Francis Concepcion. Of Kumalarang, Zamboanga del Sur. Okay, next unit natin is, ay, ito. Okay, so okay na to, Lucas. Pa-remove battery. Okay, next unit natin mga Airsoft ha, is, syempre, yung unit ng ating Airsoft, Glenn Andal. Ito si Sir Glenn Andal, matagal na nagme-message sa atin to. Isa po siyang mga Airsoft, no? Isa siyang OFW. Caregiver siya. Actually, caregiver siya ng mga elders sa UK. Okay? Ngayon, 7 years siyang hindi umuwi sa Pilipinas. Ngayon lang siya umuwi sa Pilipinas. Gusto niyang pagbigyan yung sarili niya na magkaroon ng Airsoft. Kasi matagal na natin siyang subscriber since pandemic. Kaya lang, hindi nga siya makabili kasi hindi pa siya umuwi ng Pilipinas. At ngayong nagkaroon siyang pagkakataon na makauwi ng Pilipinas, hindi niya papayagan daw na hindi kumuha ng Airsoft. Okay? So, ito yung unit niya. Ayan. Napakalupit, di ba? This is a DMR setup na rifle. Okay? So, makikita nyo, medyo parang alanganin. Medyo parang bitin yung scope. Pero, pwede na pansamantagal. Pansamantala. Okay? At saka kung mapapansin nyo, DMR, sabi mo, Big Man, bakit parang walang suppressor? Kasi, hindi natin nilagyan ng suppressor kasi wala pa siyang plano at hindi pa kakayanin ng budget niya na mag-inner barrel or mag-upgrade sa laman loob. Kaya, okay na raw muna to. Pero, syempre, okay naman din to. Kaya lang, yun nga lang, medyo hindi niya pa ganong magagamit for DMR pag ganito pang setup kasi medyo mabibitin pa siya. Pero, eventually, syempre, pag nagka-budget, pwede mo namang ipa-upgrade sa amin. Or, pwedeng ikaw rin na mag-upgrade, i-guide ka na lang namin. Kasi sa case mo, taga Rojas City, Capiz ka. Medyo malayo rito, di ba? Mas maganda sana kung mapupunta sa ito, full upgrade na. Pero dahil nga hindi pa, okay lang naman, bossing. Okay? So, makikita nyo yung unit niya. This is a Daniel Defense. Napakaganda, di ba?
look at the handguard. Actually, I am not a fan of ganitong handguard kasi medyo matalim, no? Natataliman ako. Pero may mga tao talaga na gusto yung mga ganitong pormahan. Pero syempre, hindi naman natin masisisi yung bossing natin kasi ito yung maganda sa paningin niya, di ba? Basta ang pinaka maganda dapat is magkaroon ng proper upgrade. Okay? Ayan, makikita nyo, soon ito, dapat ito, ay pakita natin. Kaya mo? Nalis mo? Ha? Nilalagay mo. Okay. Papakita ko lang sa inyo mga karsop ha. This is the proper DMR setup. Yan, proper to. DMR talaga to. Okay? Ngayon, yung unit niya ito. Medyo bitin pa yung haba. Ayan, no? Bitin pa. Ayan. Ay, hindi kita. Dali, ha? Ayan. Makikita nyo, ayan, no? Bitin pa. Diba? Kung makikita nyo ito, may suppressor kasi naka-inner barrel to. Ito kasi, pangit naman kung lalagyan natin suppressor tapos hindi natin i-inner barrel, comedy ang mangyayari. Dapat ganitong setup ng isang DMR sniper. Ayan, makikita nyo, long scope, di ba? Ayan. Sabi ko lang dito. Ayan. Ngayon dito kasi, medyo short scope, pero okay na rin for the meantime. Okay? Ayan. This is powered by a night mode and a day mode. Ayan, kung makapapansin ninyo, meron siyang red. Hindi ko lang alam kung kita nyo sa camera. Look, medyo i-galaw-galaw mo nga. Medyo ano mo. Ayan. Okay. Kita. 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 Or sa kabila. Kita. Okay, yan. Meron siyang day mode, yung color red. Ang night mode niya, color green. Okay? Plus, ito, equip na rin to with a laser dot. Ayan to. Ayan, ayan. Okay, ayan ha. Okay, kita nyo naman ha, di ba? Equip na rin yan. So, napakaganda naman itong scope na to. Kaya lang, yun nga, para sa isang DMR setup na ganito, sana wag ganito. Pero, for the meantime, pwede na muna to, bossing. Okay? So, this unit is a full metal. Kung yung kanina, nakita nyo naman yun, hard polymer. This is a full metal. Medyo mabigat talaga to. Tapos, itong unit na to, hindi ginagamit pang assault to. Napakahaba po nito para gamitin mo bilang assault rifle. Dapat, ano to, ano ba ang tawag dito? Yun nga, DMR lang, di ba? Masyadong mahaba talaga to kung gagamitin mo assault rifle. Okay? So, yung unit is block. Siyempre, upgraded na rin. Hindi ko lang sure kung ilang FPS, pero malalaman nyo rin po ngayon yun. Okay? Ngayon, itong buttstock niya, nare-retract. Na-adjust. Okay? Kung saan ka mas relax. Ngayon, ang setup na kulang na lang rito is a suppressor, inner barrel, and a bipod. Kailangan to may bipod kasi yung ganito kabibigat na unit, hindi mo pwedeng bitbitin lang. Gagamitin mas DMR, mangangalay ka. Okay? Hindi siya ganun ka-effective. Pero kung gagamitan mo to ng bipod, ay naku po, mas maganda. Okay, medyo patayin lang natin to, sayang battery. Okay? So, kunin na natin ngayon yung battery. Nilalagay yung battery nito dito sa buttstock. Hatakin nyo lang ito pababa. Ay, ito. To adjust, press. Para maalis mo, instead of pressing, hatak. Okay, ayan na. Ito na. So, this is the buttstock. This is the plug. And this is the battery. Tatandaan ninyo, ang bawat AEG kailangan matuto kang alagaan yung battery. Pag hindi ka maalaga sa battery, then you're using an AEG
sasakit ang ulo mo. Masakit po ang ulo pag hindi mo inaalagaan ng battery mo kasi mabilis pong masira. Ngayon, pag aalagaan mo yung battery mo, ikaw rin na makikinabang kasi matagal masisira yung unit mo. Okay? So, ngayon, let's begin. This is the battery. Ilalagay natin dito sa likod. Pasok. Then, ipa-plug natin to. Okay? Then, secure all the wire. Make sure na hindi maiipit. Tapos, ibalik natin ang butt stop. Single fire. Bigat. Grabe. Rapid fire. Okay. Okay. Ngayon, kunin natin yung magazine. Sabi ko nga sa inyo, itong unit na to is ang magazine niya, kung yung kaninang nakita nyo, injectable type, ang ito naman, yung buhos type. Bubuksan nyo sa ibabaw, ibubuhos nyo to. After that, napuno na, isara nyo, tapos, kamot. Pero lalagyan muna natin ng 0.20 mga ka-airsoft kasi magkokrono tayo. Okay? Naglagay lang ako ng 0.20. Then, kamot po. Tinuro ko sa inyo nung isang gabi, yung tinatawag na full winding and regular winding. Regular winding, magkakamot ka lang ng mga 10 na mga 15. Tapos, every 30 rounds, kakamot ka ulit. Meron tinatawag na full winding. Yun naman yung kakamutin mo siya up to the last clicking sound. Okay, kamutin natin ha. Sir, pwede magpa-upgrade lang ng unit tapos ipapaship ko yung mismong unit? Pwede naman po, Mr. Yuson, Iner Arellano Yuson. Pwede po, pero mas maganda bossing, tawag muna kayo para malaman natin unang-una kung ano yung i-upgrade, paano i-upgrade, at kakayanin ba nung upgrade, no? Usap muna tayo kasi hindi lahat ng unit pwedeng i-upgrade. Baka kasi anong upgrade ang gusto mo, di ba? Ganon. Maraming ano eh. Ayun, narinig nyo? Ayun, no? Yan. Yun yung full winding na tinatawag. Okay? Ngayon naka full winding to, chrono natin. Okay? Upgraded na rin po ito mga ka-airsoft. Napakahaba. Talagang pang DMR setup to. Okay. Oh. Okay mga airsoft, this is a Daniel Defense DMR setup, MK18, firing. $525. Okay? Makikita nyo, 525, hindi pa naka-inner barrel yan. Pag ito, nag-inner barrel tayo, yung 525, magiging 555. Okay? Second fire. 528 FPS. Third fire. 528.9 FPS. Fourth fire. 527.1 FPS. Sakit na, no? Natamaan ka na ba ng 500 FPS? Oo. Sama na. Sige. Alright. Ang sakit doon mga ka-airsoft. Hindi mo pwedeng biruin. Okay? 528 FPS na. Go. Yo. Mga airsoft, this is the MK18 by the Daniel Defense. Full upgrade, 528 FPS. Firing po tayo mga airsoft. Single fire. Rapid fire. Single fire. Rapid fire. Napakasarap, napakaganda, napakalakas.
napakasarap talaga ng unit, no? Ngayon, nangihinayang kasi ako doon sa mga upgrade na ginagawa natin pag hindi nila na ipa-properly rest, no? Wag ninyong hahayaan na yung upgrade, isasawalang bahala ninyo yung pagre-rest. Masisira talaga yung unit, okay? Release the magazine. Then clear the chamber. Ito na. Rest the spring. Lalagay natin sa rapid fire. Press natin 1 second. Then single fire. Then put it back to sig. Yun yung pinaka-effective na paraan para yung unit nyo ma-rest ninyo ng maayos. Pag hindi ninyo nire-rest, yung unit ninyo manghihina. Sayang yung upgrade na ginawa. Okay? Unit po ito ng ating ka-airsoft, Glenn Andal of Rojas City, Capiz. Okay, kanina nakita nyo na nag full winding po tayo. Ngayon, it is very critical para sa isang magazine na naka full winding na hindi nyo i-re-release pagkatapos nyong gamitin. Naka full winding to. Ibig sabihin, banat na banat yung mga spring nito. Hirap na hirap. Kaya kailangan i-re-release nyo. Ito. Hahatakin nyo to. Sasaluhin nyo yung bala. Or kung pwede, ilagay nyo na sa bote. Ayan. Yan, ganyan. Okay? Tignan nyo. O, yun. Kita nyo? Nakita nyo yung dami ng winding? Pag hindi nyo nirelease yun, nako po. Sayang ang magazine. Masisira. Kaya kailangan, i-release nyo rin para hindi kayo masisiraan ng magazine. Okay? Sir, magkano upgrade ng outer barrel ng T-Rex Saikapa? Josh, magpantay. Kung sa amin mo binili yan, libre lang. Walang problema. No? Kung sa amin mo nabili yung unit, libre po ang upgrade. Pero kung hindi po, yung upgrade ng fixed outer barrel is around 4.5. Okay? 4.5 ang upgrade ng fixed outer barrel. Kung hindi mo sa amin binili, 4.5 po. Pero kung sa amin mo binili, libre lang po. Okay? So, yun, maraming salamat sa inyong lahat mga ka-airsoft. Sa mga nag-share po ng ating live video, maraming salamat. Sa hindi pa nag-share, mga ka-airsoft, kung hindi naman napakalaking abala sa inyo, share niyo po yung live video natin. Maraming salamat po. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man.